mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ko ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo ditong ano ba ito? Ace of Wands, the Sun at 9. 9 of Swords. Oh. Ano kaya yung Ace of Wands? Two of Swords. Teka, dagdagan pa ulit natin kasi nalilito ko kung ito ba ay singlehood or tungkol sa work. Nyek. Ay, oops. Five of Swords yung dulo. Teka lang. Isip ko kung singlehood. Single reading ba ito? Or relationship. Kaya lang kasi Five of Swords yung dulo nga. No clarifier cards natin. Or career. Medyo alanganin yung Five of Swords. O sabihin natin single na lang. Kasi alanganin naman kung gawin ko pa itong relationship. Single na lang since nandito naman to. So yung single natin, yun yung bida. May desire siya dito. Okay? At ang desire niya, hindi niya magawa. Kasi nga nandito yung Two of Swords, parang nag-hesitate siya kung ipapursue niya ba yung desire niya o hindi. Kaya lang kasi Five of Swords tayo na parang kaya siya nag-hesitate dito kasi nga may history. Okay, may history yung person niya ng pagiging unfaithful kasi card din to ng deception. So, may pagka-deceptive or intimidating. So, case to case basis. So, kunin nyo lang information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Ano ba sabi ko kanina? Deceptive, intimidating, or prone sa ghosting, or on and off sa buhay. In a way na parang walang staying power, may lack of communication, lack of faithfulness, bullying, na maaaring nangyari in the past. Marami pa yan eh. Siguro po nakalimutan ko naman. Ano pa ba yun? So, sa madaling salita, yung person niya may pagka
competitive, dramatic, parang nagpapa-turn off sa bida natin na single. Kumbaga, may energy na off or nakakakita siya ng red flag, although gusto niya tong taong to, kaya lang nga sabihin nating may red flag sa kanya. Bukod doon sa mga pinagsasabi ko, sabihin natin may pagka-selfish, egotistical, authoritative, or always right. Gusto niya siya lagi tama. O siya laging nasusunod. Kaya yun yung reason bakit nag-hesitate dito kung ipe-pursue ba yung person niya. Hindi ko nga lang masabi kung sino ba yung person niya, kung ex ba niya to or someone new or friend na type niya. Kasi may passion dito so more like may someone na gusto niya, kaya at the same time nag-hesitate siya dito, or may doubt or confused sa mga meaning ng Two of Swords. Para bang di niya alam kung pursue ba o hindi, action ba siya o hindi. Napunta na lang siya sa sitwasyon na nag-procrastinate na lang. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. So ganun. So again, in short, yung person niya ay puno ng conflict, or yung sitwasyon nila ay puno ng conflict. Or away siguro, misunderstanding. Prone sa ganun, pwede rin. Ngayon, dito tayo sa The Sun. So, dito sa The Sun, ang dating sa akin, type niya talaga kasi nakatingin siya doon. Parang ini-stalk niya. Gusto niya ng attention kasi Leo to. Somehow gusto niya. Kaya nang tatago siya doon sa sa bato. So parang ang dating deep inside, gusto niya ng attention mula sa taong to, kaya lang at the same time, ayaw niyang gumawa ng action. Ayaw niyang mag first move, or ayaw niyang magmukhang aggressive, obsessed sa person niya. So dahil nag-i-stalk siya dito, although di naman yun yung meaning, pero yung itsura niya, although nag-i-stalk na lang siya dito, ini-spy niya, nagtatago nga siya. Sad siya kasi kita nyo naman, pag ganyan yung itsura na nakatingin doon sa baba, sa kakita naman sa mirror, sad siya. So puno siya ng worry, fear, sadness, trauma. Ito yung future outcome na. Para bang problemado siya. Pero case to case basis. Kung sino nga ba yung deceptive dito. Pero tingin ko yung person niya yun. Yung person ng single. Kasi may meaning din to na guilt Kung siya yung nagloko, yung
yung single nating Cancer, kung history siya na ganon, na siya yung unang naglako, di siya yung feeling guilty dito. Pero kung walang ganong case na walang history yung Cancer na single na in the past, nagloko siya o nag-flirt or siya yung sumira ng relasyon nila tapos nagkabalikan, di siya yung guilty dito. Pero kung walang ganoon ngang senaryo at literal na yung partner niya yung cheater, liar, deceptive, pawala-wala, parang walang care, or inabandon yung iba sa inyo, so kung ganon, siya yung partner, siya yung guilty dito. Na para bang hopeless, feeling hopeless. Pero maganda kung i-clarify natin tong part na to, no? Para hindi tayo nalilito. Kasi mahirap yung hindi natin masabi kung kaninong energy to. Eto. Ano tong 9 of Swords? Ay, teka. Wag na lang pala to. Ito na lang clarify natin itong part na to. 9 of Swords. Hulog ay. Hulog. Teka. Aray ko. Page of Swords. May tao na tayo. Page of Swords. Usually page ay babae. Di lalaki. Teka. Babae. Babae yung nag-worry dito. Pero younger energy kasi ito So ito na yung tao natin. Pero iniisip ko kung ito ba yung bida natin o ito yung ex. Pero siya yung nag-worry dito. Seven of Pentacles. Chariot. Chariot ay usually Cancer. So, Cancer ay mother. Di babae. Siya yung nagre-reflect sa tinakbo ng buhay niya from past to present. Kakaroon siya ng reassessment, reevaluation. Nagmumuni-muni siya. So more like ang bida natin pala ay babae. Babaeng single. Okay? Or sabihin natin feminine energy ang bida natin. Okay? So masculine energy yung ex. Ex or kasi may mother tayo dito kasi pwede rin namang to, someone new or friend. Pero base sa mga clue na lumalabas, more like pamilyado sila. Okay? Kasi nga may mother dito. Pag nakita ko tong Page of Swords, para sa akin magre-range yung edad sa teenager to 29 years old.
Ay, teka. Tama ba? 18-ager to... Naglagay ako ng sarili kong clue. Mayroon akong clue. Nakalimutan ko naman. Ano ba yan? Hindi ko kasi masyadong ginagamit eh. Teka lang, 28. At, to 28 na lang. Oh, 28 na lang. Teenager to 28 years old. So, kung di man kayo to, na ganyan ang edad, babae or energy, feminine energy, kung lalaki man. Kasi kung lalaki man, introvert siya. Tama to sa introvert. Introvert, okay? Kung lalaki man yung bida natin, introvert siya. Kasi maraming gender ngayon, di ba? Kung babaeng literal na tao, na gender, edi same lang din yung description. Teenager to 28 years old. Pero may mother kasi tayo eh. Sabagay, pwede rin namang father kung female energy. Kasi nga maraming gender at may mga bakla tomboy na may anak din. Ay, basta may anak yung tao dito. Mother. So, kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pero again, ang bida natin ay pamilyado or kundi man anak niya mismo to dun sa partner niya, edi anak niya sa ibang tao. Basta yung bida natin ay feminine energy, ang edad ay teenager to 28 years old, may anak. O, yun yung clue. Siya yung nagwo-worry dito. Siguro kasi nga gusto niya ng atensyon. Kaya lang nga walang nangyayari. Hindi siya pinapansin or hindi pa rin siya kinokontak dito. So, single pa rin siya. Anyways, lagay tayo ng ibang clue. Eto, tingnan natin ang mensahe dito mula sa person niya. I feel alone and in the dark. Where is my light? So, feeling niya nasa dilim daw siya. Hinahanap niya ang liwanag. So, ibig sabihin, depressed siya. Kaya siguro, hindi siya nagpaparamdam sa period na to. I'm going through a roller coaster of emotions. I won't admit it. So, ibig sabihin, magulo ang takbo ng buhay niya. Kasi, roller coaster daw ang emotion niya. So, pag ganyan, dumadaan siya ng kalbaryo. Pero hindi niya sasabihin. Ay, sabi dito, I won't admit. Yun siguro yung reason kung bakit hindi siya napaparamdam. Kasi nga, may mga pinagdaraanan siya na hindi alam ng bida natin at ang bida ay Cancer. Na parang di niya kayang i-handle yung emotion niya dito. Dahil maraming nangyayari sa buhay niya na nagsasabay-sabay. So, literal na kalbaryo, disaster.
Anyways, sabi dito, I am embarrassed by my actions and feel disgusted with myself. Nahiya daw siya sa mga action niya. At nainis siya sa sarili niya. So, ayan. Yan yung reason, mga reason. O isa dyan ang reason. Or possible reason. Kung bakit malamig ang pakikitungo niya or hindi pa siya nabalik. Kasi gano'n ang dating eh. Hindi siya, yung bida natin, hindi siya pinapansin. Or hindi siya kinokontak. So, again, ito yung mga reason. Possible reason. Okay. Anyways. Lalagay ako ng isang spread dito para magamit lang. Yan ito. So, ibang senaryo. Wala namang ganitong mga cards sa Lenormand. So, self-made lang yan. Okay? Kaya, wala akong maisip kung ano ba yan. Kasi nga, self-made. Although nakalagay, may mga kodigo naman doon. Diba nahihirapan ako mag-isip. Dahil wala masyadong idea. Anyways. Feeling stuck. Stand still the train. Kasi train ay usually ginagamit pang travel. Diba? Or ito ay card ng movement, progress, or car, vehicle. Parang may stuck sa traffic yung iba sa inyo for some reason sa period na to, whether traffic lang talaga or nagkaroon ng accident. So again, mukhang matitenga yung iba sa inyo sa iisang lugar pag nag-travel ng mahabang panahon for some reason or dahil baha siguro. Parang may unexpected event na pwedeng magpa-stranded. Ayun, magiging stranded yung iba sa inyo sa isang lugar. O siguro nasira yung daan. Or na-delay, na-cancel yung traveling. Flight. Pwede rin flight. Migration. Plano ng traveling. Pero ito kasi malapit lang to. Ito yung malayuan. So sa isang city lang to. City or lugar. So sabihin natin Davao, doon lang sa Davao na yun. O Manila, Batangas, doon lang sa lugar na yun. Hindi siya yung from Batangas pumunta ng Baguio na stranded, hindi. Doon lang sa isang lugar na yon. Doon na stranded sa parang hometown or city nila mismo.
Basta ganun. So, o location na parang mabilis lang din makakabalik. Hindi siya yung ilang oras. Kung ilang oras man yan, mga matagal na 3 hours. Or sabihin natin may in-order yung iba sa inyo, whether online yan o kung saan man yan. Kaya lang kasi nagka-problema tayo dito sa delivery. Na-stranded din, Na-stranded yung delivery. Yung package, o parcel. Baka yun. Pwede rin ganoon. Expected date ay ganito. Tapos, di dumating, na-stranded nga. For some reason, karoon siguro ng event or celebration somewhere na karoon ng traffic or again, siguro nagkaroon ng disaster like bagyo, kaya ayun, natingga. Anyways, kumuha ko nito para pampa-good vibes kaya lang wala pa rin lumabas. So dito na lang tayo sa advice. More like love advice to ni Cupid. Relationship advice. Lalo't medyo problematic yung reading natin kanina. Yan natin. Nung love advice. So sabi, basahin ko na lang kasi nagmamadali ako. Maglalagay din kasi tayo ng clue. Hindi ko na ito ma-zoom. Okay, kita rin naman Free yourself. You don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful. Okay, naging dalawa na agad. So sabi, distance, the separation you are experiencing is necessary to help the relationship grow. Saktong-sakto, di ba? Separation reading yung meron tayo. Ito naman sabi, balance. There needs to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. So, dito naman tayo sa clue na sinasabi ko. Ito yung mga bida. Ay, X na lang. X. Kasi ang bida natin, syempre, Cancer. So, ito yung possible X ng Cancer sa reading na to. Scorpio. Ayan, dalawa ulit. Ano to? Libra. Or Taurus. Ngayon, kung hindi man para sa inyo tong reading, di baka para dun sa kakilala nyo. Kakilala, malapit sa inyo o idol. Ito ang possible zodiac sa inyo. Gemini, Aquarius or Capricorn. Ito, isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Yung kanina pala nating chariot, 'di ba? Cancer 'yun. Cancer reading nga pala tayo. Sakto lang, no? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.